Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin at pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesus Cristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo'y nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gisi, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gisi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa." "Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ikaw ay pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Patkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan na dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay siya ng minsanan para sa kasalanan
at ang buhay niya ngayoy para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, Kristo, ang uminang upang kaming maging bayan ng pari at hari ng bayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa siya'y propeta, ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil sa siya'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiyo po muna ang lahat. Good afternoon, my dear brothers and sisters in Christ. Our gospel today concludes what we call Jesus' missionary discourse, wherein he reminds his disciples of the challenges and hardships of the ministry. He establishes that following him, that following Jesus, requires absolute priority over family ties and personal ambitions, and promises divine rewards to those who support his messengers and prophets. 2 points: priorities and rewards. Kung ano ang ating inuuna at kung ano ang ating gantimpala. Let us reflect on each point and try to assess ourselves how far we have believed or applied them in our Christian lives. Firstly, on our priorities. Sa unang talata po ng ating banal na ebanghelyo, sabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin
ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sa unang pagdinig, nakakabahala at medyo nakakapagtaka ang pangungusap na binitawan ng ating Panginoon. Sapagkat alam po natin, lalo na po tayong mga Pilipino, pinapahalagahan po natin ang pamilya. Pinapahalagahan po natin ang ating ama at ina, ang ating mga anak. Kaya nga po nauso po sa atin yung extended family. Okay nang masikip, basta't sa iisang bubong, kasama natin yung minsan asawa ng ating anak, yung apo, yung pamangkin, yung ating nanay at tatay. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Kasi nga, mahalaga po sa atin yung pamilya, yung konsepto ng pagsasama. Ganon din po, kung tatanungin po natin yung ating mga estudyante ngayon, bakit ka nagpupursigi sa pag-aaral? Most of them, if not all, will answer, dahil sa aking pamilya, nais kong may ahon sila sa kahirapan. Nais kong pagtanda ng aking nanay at tatay, maibigay ko kung ano ang kanilang kagustuhan. Most of the answers are related to our family. Kaya po, kung babalikan po natin yung sinabi ng ating Panginoon, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin, o sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Does it mean that our family or loved ones are not important? Does it mean that we have to devalue our human relationships? That is not the point. The point here is not about who is and who is not important, what is and what is not important. The point here is our priorities. Kung ano ba yung ating inuuna. In the hierarchy of our attention and priorities, the first should always be God. Other things, other people, and that includes our family and loved ones, are just secondary and tertiary. Tandaan po natin ang dalawang katagan na ito. Ang Diyos ay una at pinaka. Lahat ng bagay, pangalawa na lamang sila. Palaging nauna ang Diyos. Maganda pong unahin po natin ang ating ugnayan sa Diyos sapagkat kung matibay, kung maayos ang ating ugnayan sa Kanya, magiging maayos at matibay din po ang ating ugnayan sa ibang tao. If God is the center of our lives, then our earthly relationships, human relationships, will also be elevated and properly ordered. Ito po yung nakikita kong kadahilanan kung bakit may mga ugnayan o relasyon na nagkakaroon ng panlalabo sapagkat isinasantabi po nila ang Diyos. Nagkakaroon sila ng ibang sentro. Anong ginagawa nilang sentro? Pera. Personal na ambisyon. O kaya yung sarili. Busy na sa pagtatrabaho. O kaya ang gusto ko, ang gusto niya, we don't consult God anymore. Ano kaya ang gusto niya para sa amin? O kaya yung sarili ko na lamang, huwag po nating kalimutan ang Diyos. Huwag pong kalimutang bumaling kay Kristo. Naalala ko po, meron pong isang matandang pare na pinagtanungan ng isang seminarista, Padre, ano po ang sekreto ninyo sa inyong pagpupursigi sa buhay pagpapare? At siya po ay ngumiti at sabi ay, simple lang, nananatili ako palagi sa Diyos. Pinipili ko palagi si Kristo. Ang ibig niyang sabihin ay, araw-araw, he celebrates the Holy Eucharist. Merong mang kahit wala pong scheduled mass, pupunta siya sa oratory at magmimisa, kahit mag-isa siya. Araw-araw nagdadasal ng Santo Rosario, hinihingi ang panalangin at tulong ng ating mahal na ina. Sabi niya, I don't know what's happening to me, I don't know what it gives to me, but I know that when I choose God, I strive
I thrive and I survive in this vocation. At yun din po, pwede din po nating i-apply sa lahat ng klase ng bukasyon. Sa pag-aasawa man, single blessedness, anumang propesyon, anumang sitwasyon, gawin po nating sentro ang Diyos. Ulitin ko, mahalaga ang ating pamilya. Mahalaga din naman ang ating ambisyon. Pero wag na wag po nating ilalagay sa una ang mga ito. Ang laging una, ang laging pinaka ay ang Diyos. Pangalawa, on rewards. Dahil nga po sa ating banal na ebanghelyo, ipinapaalala ng ating Panginoon ang paghihirap sa kanilang pagmiministeryo, binigyan naman po sila ng consolation or comfort. Ano pong sabi po ng ating Panginoon? Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak kong sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ito po'y magandang paalala sa atin na wala pong katiting, wala pong ordinaryo, wala pong maliit sa paningin ng Diyos. Basta't ito ay nanggagaling sa pusong handang maglingkod at magmahal. Ito po ay ipinakita din at ipinayag sa ating una at pangalawang pagbasa. Sa ating unang pagbasa, mula sa 2 aklat ng mga hari, narinig po natin na meron pong isang mayamang babae ang nagpakita ng kabaitan kay Propeta Eliseo sa kanyang paglalakbay. Pag dumadating po siya, binibigyan siya ng tirahan, ng pagkain, ng inumin. At dahil dito, sabi ni Propeta Eliseo, ano kaya ang pwede nating ibigay sa kanya? At ang sabi po ng isa sa tauhan ng babae ay, wala po silang anak. Kaya dahil doon, binigyan po sila ng gantimpala. Magkakaroon sila ng anak. Dahil sa kanyang kabaitan, merong gantimpala. Sa ating 2 pagbasa naman, ipinapaalala ni San Pablo sa mga taga-Roma, tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Para bang sinasabi niya, kung pinipili natin si Kristo, kung maglilingkod tayo katulad ni Kristo, kung magmamahal tayo katulad ni Kristo, magkakaroon din tayo ng gantimpala at ito ay buhay na walang hanggan. Wala pong katiting, walang maliit sa paningin ng Diyos. Ito man ay simpleng pagngiti, simpleng pagbati, pagbibigay ng tulong 10 piso sa mga batang nanghihingi dyan, o kay pagpapatawad, pangangamusta, hindi man ito napapansin ng ibang tao, ito ay nakikita ng Diyos. Madalas, kapag tayo po ay tumutulong, nagmamalasakit, nais po nating i-post ito sa social media. O kung hindi natin ito pinupost, nais po natin itong i-publicize, ipagsabi. Dapat malaman ng ibang tao. Saan po nanggagaling yon? Because we want to be validated. We want to receive likes, hearts, comments, affirming our good deeds. Ang bait-bait naman niya, napakatulungin naman niya. But only a few of us will choose not to do that. Why? Because we understand that the most important the most important recognition is not coming from the world, but it's coming from the Lord. Hindi man mapansin ng ibang tao, hindi man mapansin ng mundo, ang mahalaga, nakikita ito ng ating Panginoon. At dahil diyan, ang sabi niya, gagantimpalaan tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang banal na misa na ito at hingin ang grasya ng Diyos na sana tayo po maging tapat na disipulo ni Jesus. Unahin po natin ang Diyos. Siya po ang gawin nating una at pinaka sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng ating desisyon sapagkat ipinangako niya, magkakamit tayo
ng gantimpala sa langit. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama nating nasa langit upang pagkaluban niya tayo ng grasyang ating kinakailangan sa kasulukuyan at upang makamtan natin ang dakilang kaloob niyang gantimpala sa langit. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Masalaminawa ang dakilang pag-ibig mo, O Diyos, ng mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay at taos-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makapaglingkod nawa ng tapat ang mga lider ng aming pamayanan. Huwag nawa nilang isipin ang pansariling interes upang magamtan na nila ang kanilang tungkulin ng may malasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasumpong nawa ng bagong pag-asa ang mga may sakit at mga kapatid naming may matinding pinagdaraanan sa pamamagitan ng mga taong patuloy na kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyan lakas mo nawa kami upang kami maging instrumento ng pag-ibig at kapayapaan Heso Kristo laban sa puwersa ng mga makamundong pag-iisip at kamalayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming yumao. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming banal, tunghayan mo kaming mga nagsusumamo sa iyo, pagkaluban mo kami ng matibay na pananalig sa iyong banal na grasya, na siyang aming lakas upang ipagpatuloy ang aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Pinagpala ang mga ilito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggaping lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming nahimlay nang may pag-asing sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pagpapatawad namin sa nagkapasalang sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyakyao. Amin. Sa lahat ng Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa biging na ito, ating pagsayuan ang katawan dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos, langing lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Sa piling na ito, ating pagsaluhan ang katawan dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos, nating lahat. Inuminginihay
Jesus para sa atin. Sa piling na ito, ating pagsaluhan ang katawang dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Sa piling na ito, ating pagsaluhan ang katawang dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Ngayon po ay St. Peter's Pence. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection na gagamitin sa apostoliko at gawaing pagkakawang gawa ng Santo Papa sa Roma. Tumulong po tayo. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na July 2, 2026, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minore at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap sa mga nagnanais na maging lingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang altar servers. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggat 23 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers Quiapo Church o i-scan ang QR code na nasa ating LED screen. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming may alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa manangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming walhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaraman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaraman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati